Magandang araw ho uli sa inyo. Ito ho yung planong pagtakas kay Kibuloy. Ang taba rin naman ho ng utak ng mga taong rin ho. Sabi rito ni General Torre, ayan o, DCX, DC, RMN, Radio Mindanao Network. Ayan. Sabi, Kibuloy nagsuot og nurse gown. Sabi niya, we received information that Kibuloy is wearing nurse's gown na nagpaplanong lumabas na. Aba naman. General Torre, baka naman mali yung yung nakuha ninyong info na si Kibuloy ay magsusuot ng damit ng nurse, yung gown para ano ba tawag doon? Basta tawag ko lang, alam ko nurse, alam ko gown ang tawag doon 'Di ba? Para magpapanggap na kunwari ay nurse, hindi pa nagpanggap na doktor. 'Di ba? Dapat magpanggap na doktor, 'di ba? O kaya pasyente. 'Di ba? O baka naman magpapanggap ito ng isang aparisyon. Kasi naka-gown 'di ba? Biglang lalabas na ako, ayan, nasa glorified body. Tapos tatakbo ngayon, 'di ba? Mawawala bigla. Tapos biglang lilitaw sa harapan ni Torre. Putik, yun pala, may ano pala ron, meron palang tawag dito, invisible tunnel. Kaya lang yung tunnel sa ibabaw sana, no? Para plok, laglag. Scrub yung tawag. Yan, with love gown. Yun, thank you. Yun ang plano po pala na gawin dyan. Di ba? Na pagsusuotin ng scrub para kunwari ay nurse. So ngayon, ito ang asahan natin mga kapatid. Ay na kaador, birador. Ito ngayon ang asahan natin gagawin dyan. Pag may nakita po kayo na resistance, na biglang meron, hinihimatay ng ganos, umubula-bula yung bibig, biglang nagkikisay. Tapos hindi albularyo yung tinawag para i-exercise yung mga yan. Hindi mag-conduct ng exorcism. Nako, may lalapit po ngayon doon ng mga nurses. Abangan nyo ho yung isang tatambay lang doon na nurse at nakaganon. Si Kibuloy yun. Diba? Tapos si makikibuhat. Dalhin na yan sa morgue. I-insist nila ang sarili nilang ambulansya. Okay? Ganun ang gagawin yan. Or, kahit na ambulansya ng kapulisan, basta't dalhin yan sa hospital. Nako, kung sa sa PNP ho yung ambulansya, ang gawin po ninyo, idalhin nyo po sa pinakamalayong hospital. At pagka sinabi nila sa loob na mukhang patay na, dalhin nyo ho agad sa pinakamalapit na PNP morgue. Correct, Brad. Rex TV, shoutout sa'yo. Ang lagi ho nating kaibigan na lagi ho nagbibigay ng update dun sa mga proyekto ni F. Elisa. Yung Pasig Esplanade. Yan. Saka yun po sa Manila Bay. Lalo na nung pinagkalat ng mga dilis ng utak na pinabayaan na raw pong tuluyan ng Marcos administration ang Dolomite Beach ni Digong. Pinakita po nito nung araw. 'Di ba? Buhay na buhay ang mga MMDA, hindi na po Manila MMDA na po ang nagdala ng ilang truck doon na naghahakot ng basura. Yan. Thank you sa you, Brad, and shout out. Magandang tanghali. Okay? Parang yung isang pastor lumulutang sa ibabaw. So eto naman isang nurse. Dapat ang gawin niya magpanggap na mangkepweng merong mga dahon, ganon-ganon. Tatawa lang ako, nai-imagine ko kasi. Sabi ni Arlene Stone, walang pakialam si Kibuloy sa mga nagkakasakit. Wala nga kahit biogesic. Hindi, alam nyo ganito. Ito ho kasi yung problema sa mga Pentecostal Ito hong pastor namin, si Nector Lau, kaidaran lang ni Kibuloy yan. Magkakaibigan yan galing sila sa isang grupo na Pentecostal. Hindi po sila naniniwala sa biogesic, sa anumang gamot, sa mga synthetic. Okay? Naniniwala po sila sa prayer lang.
Kaya po sila kumalas, ang aking pastor doon. Etong yung best friend ni Kibuloy, si Almeda, yung loko-lokong nagpunta sa Mindanao, sa Abu Sayyaf, nagpahuli. Oh, tapos na-stroke doon. Naging ermitanyo nung makuha. Ngayon, anong nangyari po, may member sila na mga nganak na ayaw ipadala ng asawa ni Wilde Almeda sa ospital. Pray over lang. Awang-awa yung pastor namin doon. Estudyanteng pastor pa siya noon. Misyonero. Tapos merong isa naman na nagkasakit din. Naku, ganun din. Puro puro lay hands lang. Oh, hiling! Puro ganun. Puro ganun sila. Ganun sila. Hindi yung gumagaling hanggang sa may namatay. Pero, nung yung asawa ni Almeda, sumakit ang ipin, nako, dinala sa dentist. Sumakit yung nagpabunot ng ngipin, punta sa dentist. Tapos yung anak na yung buntis ng anak, dinala sa St. Luke's. Oh. Tapos meron kaming member na naging member namin sa church. Nandun pa rin kina Almeda nagsisimba. May namatay. Nabalita yun. Alam niyo yung ginawa? Nilagay lang sa folding bed at 3 days na. Baka katulad daw ni Jesus. Mabubuhay daw yan in 3 days. I-claim mo na! Diba? I-claim mo na! Claim it! Ganun, claim it! Ganun sila. Claim it! Claim it daw. Kala ko, claim it. Nangyari po, tumaba yung patay. Ganyan na sila ngayon, tuwan-tuwa. Namaho, may patay na dagana. Pumunta yung Quezon City Sanitary Department. Kinuha yung patay. Yan ho yung problema sa Pentecostal. Ganyan. Galit nga rin nung araw yung mga yan sa TV. Galit sa TV yan, kaya nga si yung bishop na kaibigan din ito ni Kibuloy. Kung buhay pa yon. Sabi niya, may nag-deliver sa akin dito ng TV na member coming from the US. Ang gusto kong itapon yung TV because we were taught, Brother Nel, sabi sa akin, na ang TV ay mata ni Satanas. Ganun. Tool ni Satanas. Kasi may kita mo lahat ng mga kahalayan. Kita mo naman yung mga damit ng members. Gusto. Talaga namang kahit kuko. Nagsuswimming nga mga yun, nakadamit na mahaba eh. Yung mga yun. Kaya pag umalo ng malakas, lunod. Kaya pag mag-swimming, wisik-wisik lang sila, tabo. Totoo yun. May mga kasama kami sa church na mga galing doon. Ganun pa rin ang practice. Dinala ko sa resort, Tela Misis, sa Batangas. Naku, nagulat ako sa may buhanginan. Ang hahaba ng damit, pati buhok. Di man lang nagpuyod. Tapos, nagtatakbo sa dagat. Sabi ko, di kayo mag-swimming. Okay lang daw doon. Langiya. Nagbalde na lang sana kayo. Yan ang problema sa kanila. Ayun ako. Ngayon, nalaman itong bishop na yung nalaman ng member nung inabot niya, hindi gusto niya raw itapon. Sabi ng member, Pastor, alam ko yung nararamdaman mo. That was my first reaction nung may nagbigay din sa akin ng tibing ito. Parehong TV rin pala binigay sa kanya. Ganyan. Bakit? Paano mong nasabi? Sa Amerika, binigyan ako ng tibing ito. Galit na galit ako sa nagbigay. Sabi ko, sumpain ka. Ganyan-ganyan. Sabi sa kanya, relax ka lang. Tara, punta tayo. May sila kay Jimmy, kilala si Jimmy Swaggart. Yung PTL, Praise the Lord Movement. Punta sila doon. Ayan, ang bahay ng pastor natin. So may building, yun, may penthouse. Sabi niya, ito, ang bahay nila sa penthouse. Tapos may babaeng nakabikini, lumabas, naka two-piece. Mga 70s pa yun o 80s. Lumabas. Nako, nakabikini raw. Ganun daw sila. Para silang mga tanga. Sabi sa kanila, yung lumabas na yan, si Sister, kalimutan ko yung pangalan eh. Ang nangyari, nag-swimming, nakabikini, kita singit, pati dibdib, utong na lang yung tinakpan. Sabi niya, yung araw yung kapiranggot na lang yung suot. Sabi niya, bakit nagawa niya yan? Alam niyo, marami silang binabawal sa ating gawin sa Pilipinas, ha?
Pero dito sa ano, sa Amerika, tingnan yung ginagawa nila. Hmm. Tapos yung mga yan, meron silang mga medical coverage dito. Akala ko ba, based ano tayo, faith. Yun nga yung tinuro sa atin sa Pilipinas, pero dito iba sila. Oh. Kaya ho yung bishop na yun, kumalas din yun sa Pentecostal. Marami pa rin siyang kaibigan. Diba? Ganon. Kaya yung sinasabi ni Arlene Stone ay beg to disagree na walang malasakit. May malasakit, kaya lang mali lang po yung paraan. Okay? Again, yan po yung plano nilang gawin ha. Mag-gown si Kibuloy. Kaya lang, syempre, hindi na ho yan mangyayari ngayon kasi po maghihigpit na eto pong mga pulis natin. Diba? Maghihigpit na sila no, pagka may mga maghihimat. Imagine mo, pagkatapos ng hearing, biglang may mga hihimatayin na member. Tapos lahat kailangang dalhin sa ospital. O, pwede naman yung, ano pinapaamoy doon ng mga medic? Pwede naman yung ganun, hindi matay lang eh. O, diba? Tsaka pagka nagsiservice naman sila, uso rin yung hinihimatay eh. Papaiyakin ng 30 minutes, 45 minutes ang iyak. Tapos papatungan ng kamay, sabay tulak para ma-outbalance. So, di bulagta. Ando, nagkikikisay, umiiyak. O, tawag nila, napuspos ng Holy Spirit. Ay, naku, yung mga modus nila.